start. Revelation 2 verse 1. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagpupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot o naglakaw taniwana sa 7 ka bulawan nga butangang suga. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago, o ang imong pailog, o ang imong nasayran ko sab na dili ka gusto sa daotang mga tao, o nakaplagan mo nga sila mini. Verse 3, nasayod ako nga nagpailog ka, o giantos mo ang kasakitan, tungod ka na ako, o wala ka naluya. Apan ang ikasaway ko kanimo mao, wala ka na nahigugma kanako. Sama sa sinugdan. Busa huna-huna aon sa imong sara. Pag hinosol buhata ang gibuhat mo sa sinugdan, apan kon kanimo muanha ako kanimo og kuwaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa imong tangani ini. Hinoon ang makaayo kanimo mao nga gikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nicolaita sama sa akong pagkasilag ni ini. Busa kung may dalunggan ka, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan kadtong modaog hatagan ko sa bunga sa kahoy nga nagahatag kinabuhi nga naa bisidon. Now, alang sa inyo unsa kahani siya? Kinsa nakaabot ani nga panahon o era na wala pa'y kuryente? Di ba kung sa ato mga kapanahunan kaniadto na wala pa'y kuryente, kasagaran, maunay ang ato ang kinabuhan. Tama ba? So, next. So, kinsa nakaagi na naglakaw sa ngit-ngit na sulo lang. Pastor, manulo ka. No, may ito ginahimo natin sa mga kabukiran. Kinsa nakaagi gamit ani. Ato mensahe karon, keep the light on. So kung balik ka pa dyan nato ang mga niaging Sunday about the Revelation chapter 2 and chapter 3, makita nato ang nature sa Church of Ephesus. Kinsa gina sila? And verse 5, kung saan gingon sila ha? Nawala na ang ilang gugma sa Ginoo. Tungod kay kinahanglan nato sa atong panahon karon, kailangan nato na palayunan nato ang atong suga mag-aayag. Ngano man kay naay nagasunod sa imuha, imong pamilya, imong anak, imong silingan, imong kauban sa trabaho, kay once na mawala ni imong kahayag, madasma sila. So kinahanglan gyud ko ipasiga. Bisan pa nagkalisod na tato sa problema, ipasiga imong kalayo para kining kasunod makapadayon sa pagsunod. Amen? Gusto pa ka na mahimo kang light? Keep the light on. Nen, di ba? Kung wala suga ni, pag sinumbagay na sila, magtinamakay na sila. Ano man, dako kayo ang mahimo sa light. Dako kayo ang mahimo sa imong kinabuhi. Ingon ka, pastor, dili man ko ilado, dili man ko edukado, wa mo ko'y kwarta. Pero tungod sa kahayag na naa sa imong kinabuhi, makasubay sila sa tamang nga dalan. So, don't be discouraged. Ayaw tanawin pagalingan ng makalulo. Oy, way kwarta, way nagatiman, way nangumusta. Hello? Because always remember that you are the light. Matthew chapter 5 verse 13 to 16, you are the light of the world. That's why, ingon ta Ginoo sa mga Ephesians, o sa imong keep the light on. Oh, dako na kayo ng sugaan eh. Simple, malipat pag-anak, panos na pag-anak, kami salamat ang naman kurinti. Kaniadto wala gyud. No, balikan nato pagbasa ang before that, tanaw nato ang background sa Ephesians. Nano kinahanglan nato ipasiga ang atong suga because we need to keep the light of our testimony. See the word testimony. Testimony shining brightly for Him. Concerning Him. Kay Jesus. Kumusta imong testimony? Aka na siya buutan na sa. Ay ka na sa isog pero buutan. Ay ka na sa kusog mo saba-saba pero mahinatagon.
I remember ang mabatian ako sa mga veteran pa Christian, basta sabaan na Kristohanon, mahinat-hinatan. Hello? Pero ang pagkatana, kumusta yung testimony? Makaingon sila, mao ba na ang Kristohanon? Mao ba na ang nangalagad? Buti malikaya kaya, buti baka. Pero control, kasi kung gold na yung magipang-mitok, ay pang-mitok. The church in Ephesus was a good church. See the word good church. You are a good people because we have a good God. We have total clue. Wala sila kasaway. Then, as a result, they were in danger. Maayos sila na church, buotan sila na Kristohanon, mahinathanon sila, mapailubon, pero nag-danger, na-miligro. Nga naman, of the light of their corporate personal testimony going out. Malumsa ng ilang testimony na mao ang ilang kahayag tungod kay wala sila kabantay sa ilang ginapanulti o sa ilang mga ipanglihok. Na makaingon sila, ay palimuran di ay me. See? Sakit ba? Muna sa truth is always heard. Amen? Now, balik ko na ito ang pagbasa ang verse 1. Dili ang ato ang verse 1. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagpupot og 7 ka bituon sa iyang tuong kamot og naglakaw taliwala sa bulawan nga butanganan. So, unsa yung tanaw ani? Nagunsa na siya. Nangasama? Ikaw na. Kinsa kini sila? Ato mensahe, keep the light on. Ang pangutana, suga baka na kailangan mag-on? Buti pa sila nag-on. Sana all. Now, next is, napa? Masa pa na yung trabaho? Tanong keep the light on. Tanong ginawa na ito, ipasiga ang suga. Tungod kay, we are communicator. Tigpamakba. Ay, pastor, hindi man ko maayo manulpi. Hindi man ko good kayo kung magnegosyo ko, ay mo palit. Kaya maghilom-hilom naman ko. Hello, karatangkan ba? Kanang namaligya isda. Isda! Unsa na? Baligya, dili. Kasi na suroy. Suroy isda. Palit me, dili baligya. Kasi na suroy. Isuroy lang niya. Ano to? Isuroy yung isda. Sige pa. Isda. Palit me, dili baligya. Naman din suroy lang ni. So, kinahanglan nato, be a communicator. So, kung balikan nato ganina, ikaw ba na? Or, ikaw ba na? O kinahanglan pa ka mamati? Asa ka niya? Ya pamati o nag-istorya na? So, number 1, communicator. The angel was a messenger. And Greek is angelos. It means mga messenger. So, sa'yo makayuntan sa angel may pakpak. So, it's just describing na sa ilahang power and status. No? Angel is a messenger, probably the senior pastor of the church of sa Efeso. Dili sa MMC Tumblr. Okay? Sa church sa Efeso. Dili sa MMC Tumblr. Mauna sa ang pastor dito na gisuryahan sa messenger, he is referred as one of the 7 stars in the Revelation 2. Katong 7 star, nag-represento sa pastor sa Efeso, nagipadalaan sa mensahe sa usa ka anghel. So, importante kayo, not only na become a communicator, that also nagapamati sa parahing nani, na naayatig pumapa, naayatig sulti, sa iyong katupad, ayaw kong sulti diya. Mami na talaga nagkasulti. Amen? Importante kayo na makamulay ang ato ang kahayag kung mamati ta sa nag-istorya. Amen? Yung naka-remember gahapon, sa 5 ka Ikadua is, be attentive. Importante ka mamati. The lampstand, katong butangan na suga is refer to the church itself. Muna sa iyang kahulugan. Kung baka na ito ang verse 1 na nagalakaw sa 7 ka bituon sa tunga sa suga. So, represent the church. So, kita ang church.
Kita ang lampstand. Ikaw ang lampstand and the light is Jesus. Hello? For example, ikaw ni, ako ni, represent you, and the oil is the Holy Spirit and Jesus. Pag wala kayo tamang na relasyon sa Ginoo, although we are a Christian, dili mo light. Pag wala ni mo tabutang suga, so statement na, example lang. Dili mo light. You are the lampstand, I am the lampstand, kita ang butangan ng suga. Amen? So, kailangan to keep the light on. Mamati sa communicator. So, nag-istorya. Okay? Jesus walks in the midst of all churches. So, bisang karon, di ba yung sa Matthew chapter 16? 2 or 3, gather in my name, I am in the midst of them. Okay? He knows what's going on a present at all time. Nakaibalo siya. Una-unsa ka. Hello. Nakaibalo siya na nasakitan ka. Nakaibalo po siya na sigutong karon. Hello. He knows you and what you are doing. Nakabalo siya na nagpungko ka diha. Nakabalo po siya kung sa gibuhat mo kahapon. That's why, listen to the communicator. Para ang atong light, muhayan. Then, remember, the lampstand is ikaw. Ang suga mao si Jesus. Unsaon paghayag sa suga kung walay butanganan? Unsaon paggamit sa Ginoo kung dili ka available? Oh. Hello. Mamatay pastor kung ihatanan, Mr. Do It All. So, part ka sa bulaton, salamat kanina sa Ginoo na naadyoy ng hisog. Ang hisog na mapaghamit. Okay? Verse 2. Number 2 na ta. Dalihan ako. Wala tayo gagawin. Verse 2 and chapter 2, ako masama sa pagdungan, daw mo na kapoy man ta. Sige, ready, start. Nasailan ko ang imong nabuhat, ang imong paghago, o ang imong pailog. Nasailan ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao, o nakaplagan mo nga sila mga minik. Verse 3, nasayod ako nga nagpailog ka. Nakaibulong Ginoo sa imong kagintangan. Giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako o wala ka naluya. I hope kita maluya. Verse 4, apan. Verse 4 ito. Ikasaway ko kanimo mauna. Wala ka na nahigog kanako. Sama sa sinugdan. Verse 6. Hinoon, ang makaayo kanimo, mao ang gikasilagan mo, ang gibuhat sa mga Nicolaita, sama sa akong pagsilag nini. Unsay connection sa kining word ng Nicolaitans? Kinsa kini sila? Para matagtan nato how to keep our light on. Una, communicator. Number 2, before that, ato sang sabton, kinsa kining mga Nicolaitan, na nung na-appeal man ni diri. No, look at this. Nicolaitan is a followers of Nicholas. Kinsa si Nicholas? Silingan ni mo? Itong nandaod sa imo, ha? Kinsa naka-remember sa 7 deacons? And in chapter 6 and chapter 7, Nicholas is one of the 7 deacons. So, isa sa mga deacons. So, ang iyang mga followers, gitawag na Nicolaitans. Then, a sect who deeds are wrongly condemned. So, ang ilang mga binuhatan, ilang grupo, naglakot ang mga tao kay mali ang ilang application. No? You remember, ha? Membros, leaders, sa gipili sa mga disciple na mahimong deacons. Okay? They seem to have been identical with those who held doctrine of Balaam. Kinsa na si Balaam na po? Ano po na oy? O, si Balaam, sa New Testament o sa Old Testament? O, kinta na siya. Then, they said to have held that it was lawful to eat things sacrificed to idol and commit fornication. So, maoni ang problema sa church sa Ephesus. Na nakita nila, although most sila wala nalipay sa ginabuhan sa mga Nicolaitans, na ang pagkaon ginahalat sa ilahang Diyos. Then, nag-commit sila fornication. It means gawas sa kaminyoon. Dili mag-asawa, anong manok. Okay, muna sa. To the decree of the church, render and acts, makita na ito, in chapter 15, verse 20 and 29. Okay. Number 2, kita ka na sa, alam mo, isa kabuk mo to, iyak ka na ng kapat. Sama na sa. Natudlo na ka. O, ano pagod?
Butan kayo mo ha. Ay experience anak jud ka. Sakit no ang ragi tulisok ka. Ikaw na. Butan kayo ka. Oh, rakot na to, unsa pa nila? Oh, napagyod. Na ikaw ba hinuman kayo ka. Next is number 2, critic. Una, upat ni sa kasi. Dua pa lang ta. Una is communicator para mag-light ang on, unang light. Kailangan mamakita sa istorya. Ikalawa, bantayan nato bising unsa kabuutan nimo na adi masulti ang tawo. Hello. Tama discourage sa no? Gihimo mo ang tanan, pero it's not enough. That is the reality. Na adi masulti ang tao. So kung nakita nila ang dili maayo, himuan na lang ang maayo. Disin lang gyapon ang mahitabo. Unsa ni tao na critic? Evaluate in detail and analytical way. So, gi-evaluate ang kinabuhi sa mga episode kung unsa sila gisaway. O, sawayon ka. O, tawag kung balikan nato ang pagdalina picture. O, kailangan ka sawayon? It's okay kung personal. However, na ay audience. Amang roon yung ka. Nanong ipakakawan ako nila. O, pero kanisa, mas, hindi, dapat naging kamot. Grabe. Judgmental lang sila. Okay lang kay ikaw lang isa. Kung ganyan na masakit to, di ba? Ma-down ka. Muna ka na ikaw sa pinumuli Pacquiao, ma-knockdown. Kaya ma-hurt ka. Next is pagtuki-tuki o sa Tagalog, pagpuna. Klaro ba ang critic? Detail kayo. Bisan gamay ng mga nasipya. Iingon dyan na grabe dyan ka diri nga sa ka na mali, diri ka na sa'y nagkulang. Gihatag ka ni mo tanang, pero kulang na naman. Huwa man ni mo gihungit. Gihukaran naman ni mo. Timplahan ni mo kape. Wala po ni mo gihimit. Kape. Naagi makita ang tao. That's why it's better to choose what is right. Amen? So, to light ang ato ang mga suga, kailangan we are ready sa correction. We are ready sa mga judgmental na mga tao. We are ready na usahay pakialaman na itong kinabuhi si Mamatay Sweldo. Partner na sa kinabuhi na ito para mulight ang ato ang suga. Naman na lang kita yung niya. Ikatulo, una, bilong sa critics is pag gina-critics ta, ginasaway ta na ay commendation. Sa commendation, dili lang ta na negative. It means ginapuri. Wow, bago imong sanina, pero mubo imohang sandal. That's commendation. Ginapuri ka. So, always be one. Ato mga kauban, kinahanglan po nag-appreciation. Dili lang puro saway negative. Tanaw po sa positive na. Mukaon ka na, usang manikulang asin. Basta na may salamat mo, kaya wadi pagkaon sa kulay. Ilang lang nabutan pala siya, matugikawan ako nito. Ay, babati po, maluoy po ka. Commendation, okay? Okay naman po na ito na, para madasig ta na atong light, dili mamatay. Revelation chapter 2 verse 2, nasairan ko ang imong nabuhat. So, walay matago ha, bisay mo tago ka sa ilong sa Katrin, nasairan niya. Kinsa man na sa, Ginoo, ang imong paghago. Kasuko diya, nasairan sa imong paghago. Ang imong pailog. Kinsa ba sa tuwa, walay gibuhat, wala naghago, o wala nagpailog. Muna ang mga taga-episo. Nasairan ko, usab nga di ka gusto sa daotang mga tao. Kita ba nalipay sa daotang tao? Wala gito. Cheat, tama ka. Makaplagan mo nga sila mga mini. Muna ang problema kaniya ito. Pagsulat ni John, na naasa sa episode, pagsulat niya. Kung nagilapay sa Patmos, naglagaw sila sa ikinulat. Verse 3, nasayad ako nga nagpailog ka, giantos mo ang mga kasakitan, tungod ka na ako o wala ka naluya. Naluya na ba ang tanan? Ayaw pag-luya, kinakahibalo ang Ginoo dito sa imong Panginoon, dito sa kasakit na kabalo ang Ginoo kung sa kabukat imuhang giagian di mo kinabuhi. Hinoon, ang makaayo kanimo mao ang kasilagan mo ang gibuhat sa mga Nicolaita sama sa akong pagkasilag dinhi. So muna ang good things sa episode. Although they are loveless, kanang manhid ka, walang pakiramdam, wala. Pero ang good things sila, wala sila nagakuan sa gina-offer, kamang
offer man gud sa mga idol kanang panaton suko ang Ginoo. Ikaduha ang pagkikilawas, dili ko sa Ginoo ana. Verse 2 and 3 and 6, this was a church that worked hard. Muna sa mga taga-episode, work hard. See the word, work hard. Okay, taga-work hard nila. Persevere, nagalahot na ay, was faithful in doctrine. Grabe ka faithful, magtuon dyan. And could not tolerate false teaching. Muna yung good things sa ilaha. Next. This was a church that was doing all the right things. So, buotan gina sila. Do you remember ganina, they are good church. Pero na sila is something. Ito na commendation, na ipagpuri, na ipagsaway. Next, ulit sa mani. Nag-uul kaya sa akin. Wala sa gidua, wala sa kikumusta, wala sa whatever diha, kinanglan niya, wala gyud. Na relax lang ka, baby. Nagkakaon lagi ta ako, di ba? O, kaya na ba ka, nagipalibutan ka o mga advisor? Oh. Next, napag yun. Ikaw. Namula lang tataas po. Hindi ka may sa tayang kalago. Tungod kay grabe. Naglang tayo. Now, una is commendation. Ikaduha, criticism. Mani usahay kung luya nga to ang panbitukan. Dali ta mo COVID maglagot na in verse 4. Next, verse 4. Apan ang ikasaway ko kanimo nga wala ka na nahigugma ka na. Namugnaw na. Although they are work hard, they are persevere, naglahutay, they are whatever ito nabasa na to, gidumtan nila ang mga daotang tao, pero naa sila yung problema. Mugnaw na ilang gugma sa Ginoo. Inabuhat lang nila in the name of the church, not in the name of their love for their God. Amen? They were still going through the motion, but they abandoned the first love for the Lord Jesus Christ. Grabe sila ka-hugihan. Grabe sila magpailo. Pero ang problema, gibuhat nila not because of love. Tungod kay kinahanglan, responsibilidad na kailangan na-adject ko dito kaya kung wala di magkuhan, wala na mo ato kay you love the Lord. Amen? Tapos mga ginikanan, tungod kay responsibilidad lang, himuon na lang. Kung na ay dun kita wag nato nagugma kay para mulait ang imuhang kahayag. Amen? There was no fervency, there was no passion. Wala sila kanang kainito, wala po sila kaluoy. Then, they were guilty of spiritual adultery. Muna nakita po sa mga taga-episo. Now, Revelation 2 verse 5, busa, hunahunaa, unsay imong sala. Nakaagi na pag namalando. Naunsa man to? Naunsa man to? Nanunayngon anay man akong kinabungi. Nanunayngon ana man akong anak. Nanunayngon ana akong mister. Akong igsuon. Unsa ba akong kulang? Unsa ba akong sala? Unsa ba akong nabuhat? Nakagiba ka nagtong ka personal check sa imong kagalingan. Usahay ikaw manggod. Hindi mo ka. Ikaw. Upat ni balik sa imo ha. Yung mas tungundire kuna-kuna unsay imong sala. Naman dili maayo ang problema kung dili ka mo paubos. Kung padayon ka mo taas ang imong standard, ang imong pagkaikaw, wala reconciliation mahitabo. Wala progress. Ang imong life dili mo kaya. Kung inahinay na sa malaganin nipot, mga dasma ang musunod sa imo ka. Wala ka palo daghang admirer, daghang mga fans, kunya kung di ka hayag, madasma sila. So kailangan nato mag-personal self-examination. Pag hinulsol o buhata ang gibuhat mo, ta sinugdan. So, unsa ba imong gibuhat ta sinugdan? Sa mag-asawa. Di ba kaniya to sweet kanya, may flowers for you, timplahan pagkape, may magmata, good morning, gang. Oh, good morning, ma'am. Pag ako sa panahon, wala may kape. Nawala naman, sigasan naman to. Tuwa na. Oh? Buhata ang gibuhat mo sinugdan. Kaniya to grabe, mag-pray. Halos din na mo po. Why pray? Lord, karon dili naman mag-ampo. So, remind sa Ginoo sa tuwa, kinanglan nato buhata sa sinugdan. Ang kasunod sa imo ha, lahi na ang gisundan din na ikaw. Di naman kahayag.
Oh, see? Ano man, apan kung dili ka maghinosol, muanha ako kanimo og kuhaon ko ang imong butonganan sa suga gikan sa imong nahimutangan. Mauna na kay blessing pagbutang nimo buslot. Kay ang gibutanganan nawala naman. Gikuha na sa Ginoo, kay di man ka magpaubos. Gusto ba ka blessing na dili mga usik? So, mag-self-examination ka. Lord, ano sa ba akong kulang? Asa ba ko na sa iyo? Kaya kung dito na himuon na ito, na bisa may panalangin, pag na ito, asa naman ito? Nahulong na niya na naman kay ang pride ang muguba niya na. Next, saan na pala siya? Google kaya ko gang. May problema sa office. Google kaya ko kay atangan ko dito sa atong nautangan. Asa ta mangita na relax ka lang. Kasama mo ako ito niya. Kaubanta. Pero kung may asawa ka, no? Muna ako, mo atubang ko sa amin. Kaya pa ni mo? Ingon sa amin, kaya pa! Wala, may mukuhan! Next is? Ay, sig cellphone, di ha? Mga bata diya. Tawa ako, nila kabatik eh. Sige lang, wala na! Nanguspad na si cellphone! Para mulay lang ato ang kahayag. Napagyod. Tay, tama na na. Wala na. Hindi mo katay. Kapag nakahayag. So mga ikson, ang saan para mahayag atong kahayag? Balik tayo Revelation to verse 5. Busa, pag hinahuna sa imong sala, pag hinulsol o buhata ang gibuhat mo sa sinugdan, apan kung dili ka mag-hinulsol, dili ka magpaubos, muanha ako kanimo, kuhaon ko ang imong butangan sa sugat, ikan sa imong nahimutangan ni then, una, remember me, remember you. So, hinan dumigyod na unsa imong nabuhat kaniya ato ibalik. Tumingon ka, ilasa ko na, tagalit, I love you, Gam. I love you, Gam. Wala naman. Sigasin ka naman tayo. Dahil ano, kaya naman, mahal na palitunan. Kailangan gadali na pirmi. Mata na diha. Talang maliit ka. Kaya ang oras. What were your priority? Kung saan na ba yung ginauna ron? Hello? Kung mag-pray ta, pagkapunta, mag-pray ba ka, o pangita na ako sa napat akong cellphone. Uy! Sa'yo pa! Hello? What's your priorities? Na mo apito sa imong suga na muhaya. Hello? Dapat realization ninyo na kung mag-asawa ka, o saan bang priority nimo? Ibo bang silingan o imong pamilya? Normal naman na kay pasinaan din nagipangita nimo na isa kalakong bugas. Pero you just remember what's your priority? As a husband, as a wife, as a daughter of God or a child of God, as a citizens of this country. Next. Where you joy pa? Malipayon ka pa ba sa imong pag-serve kay Lord? Mauna imong kahayag, wala kahayag. Kaya wala kay kalipay. Na mag-asawa mo po na. Tanangan nato na sa trabaho nimo, malipay pa ba ka? So, saan mo sa buhay po dani, oy? Trabaho kayo, dapat pero nun. Next. Where you divorcing the word? Kung saan mag-inawat ng divorce? Ginagamit sa term sa layon. Gutom kayo. Nabasa pa ng Bible. Next. Where you faithful in attendance? Dili malikaya nato na naatay mga emergency. Naatay mga problema, hindi tayo makasimba, hindi tayo maka-attend sa mga simbalay, kaya naatay mga appointment. So, ang pangutana, hello, are you faithful? Ikaw katupagana. Where you sharing your faith? Ibo bang ipakita? Muna ang 1 Peter 15, be ready that someone asks your hope within you. Naging mangutana sa imuhan, nigwapa kag samot. Wala yung mangutana kasagaran yung positive. So, dito of Jesus. Next, repent. Repent your sin. Na mag-inulsol na pastor. Alat ng tanda at ang sin niya. Next. So, muna yung repeat. Remember, repent and repeat. Worship. Ibalik ang worship ni mo. Pagsimba ni mo, not Sunday, everyday.
imo ang tanato ang 13:14, your lips were singing unsa kamayo ang Ginoo ang word of God, then witness. So tulo ka W. Worship, word, and witness. Okay? Next, Revelation 2:7. Atong basahon? Start. Busa, kung may dalunggan ka, sa may dalunggan diha, pamatiya ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Kadtong mo daot, hatagan ko sa bunga sa kahoy nga magnagahatag kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Last, patadalas. Oh, yahay kayo. Woo! Imuhan ako dito, bantay ito. Basta yung imuhang gibulat na kuan, ginahigdaan na, oh. Oh. Napagit. Sis, relax lang ka. Oh. Comfort kayo. Oh. Number 4 is comfort. Next. Revelation 2:7, busa kung may dalunggan ka, pamatiya. Kung tanong sa may dalunggan, no? Ang gawas kay Marco, nagiputlan dalunggan sa panahon ni Jesus. O hatagan ko, ang magdaog, tagaan na daw niya, bunga sa kahoy. Dala sa episode na gisaad na sa. Okay? 1 John 5 verse 4, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. 1 John verse 5, chapter 5, who overcome the world, but he who believed that Jesus is the Son of God. So, balik ko na to. Gamin ako na pagtindog ang tanan. How to keep the light on. Number 1, communicate. Mamati ka sa nag-communicate para maayo po lang imong pag-communicate. Para ang imong suga magapadayon na mag-aayag. Ikaduha, ayaw kalimot unsa man ang imong gibuhat, maayo man o daotan, na adyoy makita ng tao. Na adyoy mo saway sa imuha. Ayaw ka discourage. Kaya kung ma-discourage ka, mamatay ang kaayat mo suga. Next, na i-cancel. Instruction. Kung sa sakit ka nyo, kaya ngunta, mura mag-insult, naka-insult to. O diba, naka-minus. But it is the part na atong light mo haya. But ang nindot na i-comfort. Taliwala sa mga nag-critic. Taliwala sa mga nag-correct na i-comfort. Oh. And I hope mga igsoon,